Welcome back naman mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong ito sa ating munting channel. Captain, ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong ni Yehi na nakatitig kay Mayumi Takuchi. Direkta siyang itinapon sa lupa na parang sirang sako. Hindi, kapaki-pakinabang pa rin ako. Tinitigan ni Zhang Yi ang babae sa lupa na may nakaka-relax ng ngiti sa kanyang mga labi. Kasama niya rito, madaling malulutas ni Feng Huangyuan ang problema. Napakahina ni Mayumi Takuchi kaya wala na siyang lakas na magsalita. Napakahina na niya, paano niya malalampasan ang suntok ni Yehi? Singsin, bigyan mo siya ng palaso. Sabi ni Zhang Yi. Naunawaan niyang Singsin at ang manipulative na anghel ay nagpaputok ng palaso ng pagmamahal sa kanya. Gawin mong alipin ang babaeng ito. Ngayon, sabihin sa akin ang lahat tungkol sa Phoenix Engine. Paano natin siya kailangang patayin? Yumuko siyang Singsin at tumingin kay Mayumi Takuchi at sinabi. May pink na ambon sa mga mata ni Mayumi Takuchi. Sa kanyang mga mata, siyang Singsin ay naging ang tanging tao sa mundo na karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala at pagtitiwala. Maaari pa nitong ibigay ang buhay niya para dito. Hindi siya maaaring patayin. Kahit isang patak lang ng dugo, kaya niyang mag-regenerate. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mong maubos lahat ng pinanggalingan niya. Pero posible lang kung mamatay siya, kahit 10,000 beses. Naiintindihan ko. Gawin mo na lang. Napatingin ang lahat kay Zhang Yi na nagtataka. Captain, may idea ka ba? Halos, sulit na subukan. Tumingin si Zhang Yi kay Mayumi Takuchi at mumiti, nakontrol siya, nanalo tayo sa kalahati ng laban. Sa larangan ng digmaan, ang Phoenix Energy ay naglagay ng malaking presyon sa koponan ng Tengu. Nakapatay siya ng 2 tao sa ilang sandali. Kung hindi nakipaglaban sina Baili Changqing at Liang Yu para harangin siya, walang ibang makakaligtas sa kanyang pag-atake. Ngunit sa isang kisap mata, biglang naramdaman ni Phoenix Yuanren na malaki ang pagbabago sa paningin sa kanyang harapan. May natanggal sa kanyang katawan. Saglit siyang natigilan bago niya napagtanto na hindi na niya nakikita ang hinaharap. Ha? Anong nangyayari? Naiintindihan ko. Gawin mo na lang. Napatingin ang lahat kay Zhang Yi na nagtataka. Captain, may idea ka ba? Halos, sulit na subukan. Tumingin si Zhang Yi kay Mayumi Takuchi at mumiti, nakontrol siya, nanalo tayo sa kalahati ng laban. Sa larangan ng digmaan, ang Phoenix Energy ay naglagay ng malaking presyon sa koponan ng Tengu. Nakapatay siya ng 2 tao sa ilang sandali. Kung hindi nakipaglaban sina Baili Changqing at Liang Yu para harangin siya, walang ibang makakaligtas sa kanyang pag-atake. Ngunit sa isang kisap mata, biglang naramdaman ni Phoenix Yuanren na malaki ang pagbabago sa paningin sa kanyang harapan. May natanggal sa kanyang katawan. Saglit siyang natigilan bago niya napagtanto na hindi na niya nakikita ang hinaharap. Ha? Anong nangyayari? Bakit hindi ko makita ng malinaw ang direksyon ng kanilang pag-atake? Mukhang may isang bagay na napakahalagang nakalimutan ko. Matagal na nag-isip si Phoenix Yuanren bago niya napagtanto kung ano ang nakalimutan niya. May kapartner siya dati, Takuchi daw ang pangalan niya. Mayumi. Phoenix Engine. Isang medyo pamilyar na boses ang nagmula sa himpapawid, nakahuli sa mga mata ni Phoenix Dian. Tumingala siya at nakita ang isang mukha na labis niyang kinainisan. Zhang Yi. Naging mabangis ang ekspresyon ni Phoenix Ren at tumingala siya sa langit at nagpakawala ng galit na dagundong. Pagkatapos ay bahagyang yumuko ang buong tao, at pagkatapos makaipon ng kapangyarihan, bumaril ito sa langit na parang bola ng kanyon. Bakit hindi ko makita ng malinaw ang direksyon ng kanilang pag-atake? Mukhang may isang bagay na napakahalagang nakalimutan ko. Matagal na nag-isip si Phoenix Yuanren bago niya napagtanto kung ano ang nakalimutan niya. May kapartner siya dati, Takuchi daw ang pangalan niya. Mayumi. Phoenix Engine. Isang medyo pamilyar na boses ang nagmula sa himpapawid, nakahuli sa mga mata ni Phoenix Dian. Tumingala siya at nakita ang isang mukha na labis niyang kinainisan. Zhang Yi. Naging mabangis ang ekspresyon ni Phoenix Ren at tumingala siya sa langit at nagpakawala ng galit na dagundong. Pagkatapos ay bahagyang yumuko ang buong tao, at pagkatapos makaipon ng kapangyarihan, bumaril ito sa langit na parang bola ng kanyon. Si Phoenix Energy ay namatay,
ang kanyang katawan ay mabilis na nag-aapoy bilang paghahanda sa kanyang susunod na muling pagsilang. Sinamantala ng mga miyembro ng Tengu team ang pagkakataong ito at mabilis na sumugod at pagkatapos ay kinuha ang mga espesyal na spray gun sa kanilang katawan. Nagsimulang mag-spray ang puting usok sa kanyang katawan. Iyon ay likidong nitrogen na maaaring mabilis na bawasan ang temperatura sa higit sa 100 degrees sa ibaba ng zero at maaari pang i-lock ang estado ng mga cell. Ito ang paraan na ginawa ng koponan ng Tengu upang harapin ang Phoenix Engine. Hanggat nakablock ang kanyang mga cell, maaari siyang mapunta sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan at hindi na muling mabuhay. Sa ilalim ng epekto ng paglamig ng malaking halaga ng likidong nitrogen, ang katawan ni Phoenix Yuanren ay nagyelo at naging isang puting iskultura ng yelo. Ang Phoenix Inner Ren ay naging isang ice sculpture, ngunit bago pa makahinga ng maluwag ang lahat, isang naglalagablab na pulang apoy ang bumangon at natunaw ang mga kristal na yelo sa paligid. Ang Phoenix Inner Ren ay muling isinilang mula sa abo, at nabigo ang kanyang ideya ng paggamit ng pagyelo para isil siya. Di bale, ilang beses na lang. Si Zhang Yi ay hindi nataranta. Binigyan siya ng Blood Grant ng kakayahang hulaan ang hinaharap. Kahit na walang basbas ng space power, kaya niyang patayin ang Phoenix Inner. Sa sandaling siya ay nabuhay na mag-uli, muling kinarga ni Zhang Yi ang bala at binaril sa ibang direksyon. Pagkatapos niyang hilahin ang gatilyo, lumipad doon si Phoenixin. Nandoon si Mayumi Taikuchi. Bumangga ang bala sa kanyang mabilis na gumagalaw na katawan sa ere, parang sinasadya ni Phoenix Inin ang bala. At nagkawatak-watak na naman ang katawan niya. Tawa pa rin ng tawa si Phoenix Inanren bago siya namatay. Hindi mo ako mapapatay, hindi mo ako mapapatay. Walang pakialam na tumingin si Zhang Yi sa bumabagsak niyang katawan. Hindi kita kayang patayin pero kaya mo. Mabilis na lumipad si Huahua mula sa malayo, karga-karga si Yang Xingxin at Taikuchi Mayumi sa likod nito. Ang anghel ng pagnanasa sa likod ni Yang Xingxin ay itinaas ang kanyang busog at palaso, at isang itim na palaso ng puot ay nakatutok kay Feng Huang Yuanren. Kailangan mong barilin siya sa sandaling muling ihubog niya ang kanyang katawan. Seryosong paalala ni Mayumi Taikuchi. Salamat. Umiti si Yang Xingxin. Saktong tinutukan niya, at sa sandaling muling hinubog ni Phoenix Inanren ang kanyang katawan, ang palaso ng puot ay tumagos sa kanyang malakas na dibdib. Hate yourself, Phoenix Engine. Nabuhay na mag-uli si Phoenix Inanren nang maramdaman niyang may tumama sa kanyang dibdib. Walang nararamdamang sakit, ngunit hindi maipaliwanag na naramdaman niya ang matinding krisis. Isang hindi mapigil na pakiramdam ng pagkamuhi sa sarili ang bumalot mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ibinaba ang kanyang ulo, at nagtatakang tumingin sa kanyang dibdib. Walang mga sugat, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng sobrang sakit. Naisip niya ang kanyang buhay. Siya ay ipinanganak na masamang tao mula noong siya ay bata pa. Gusto niya ang karahasan at kalupitan. Ang pagpatay ng mga ligaw na pusa at ligaw na aso sa tabing kalsada ang pinakamasaya niyang bagay. Ang malupit na karakter na ito ay inilihim niya sa harap ng kanyang mga magulang at kamag-anak. Ngunit ang mas mahabang emosyon ay pinipigilan, mas malakas ang mga ito ay rebound. Sa pagdating ng apokalipse, sa wakas ay nawala ang lahat ng kanyang pagpigil at nagsimulang harapin ang kanyang puso ng masaya. Ang unang napatay niya ay ang kanyang asawa na buong araw na siyang kinukutya dahil sa hindi sapat na kita para sa pamilya. Pagkatapos ng unang pagpatay, inabot siya ng wala pang 1 minuto para umangkop sa kilig sa kanyang puso at naging excited. Mula noon, siya ay nasa daan patungo sa pagpatay at pag-alis sa kamay. Napakaraming tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Upang gantimpalaan ang kanyang sarili, espesyal niyang isinuot ang kanyang backpack pagkatap. Pagkatapos, patayin ang mga karakter na nagkaroon ng sama ng loob sa kanya isa-isa. Ang guro sa elementarya na nagpagalit sa kanya, ang kapitbahay na nagkaroon ng alitan sa kanyang pamilya, ang babaeng estudyante sa kolehiyo na maling nag-akusa sa kanya na sumilip sa subway, ang presidente ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Napakakapal na death note. Tinawag niya itong 100 tao na gusto niyang patayin pagkatapos ng katapusan ng mundo. At pinatay niya ang lahat ng makakaya niya. Upang makamit ang layuning ito, binuhay pa niya ang buong pamilya ng isang naghihingalong kaaway. Kapag ang kabilang partido ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat na may luha ng pasasalamat, pinapatay niya silang lahat ng may ngiti.
Sa oras na ito, ang dibdib ni Feng Huangyuanren ay sobrang sakit. Napahawak siya sa dibdib niya, ang sakit-sakit na halos hindi na siya makahinga. Sorry sa pagiging tao ko. Ang boses ni Yang Xingxin ay lumutang mula sa malayo. Hindi mo kailangan ng 100 beses, sapat na ang isang kamatayan. Sumimangot siya, na may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mukha. Ikaw na mabahong baboy, kasuklam-suklam na mutated pheasant, magpakamatay ka kaagad. Ang Phoenix Inanren ay nawalan ng motibasyon na mabuhay. Ang kanyang puso ay ganap na sinakop ng isang nakatutuwang kaisipan, kamatayan. Hindi ako dapat nabubuhay sa mundong ito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumuhod sa sirang larangan ng digmaan na may mahinang mga paa. Patayin mo ako. Si Phoenix Inin, na tinalikuran ang kanyang paniniwala sa buhay, ay hindi na maiiba sa mga ordinaryong tao kapag hindi na niya ginamit ang kapangyarihan ng Phoenix. Sa oras na ito, si Zhang Yi ay lihim na tinurok ang sarili ng compound no 2. Sa ilalim ng impluwensya ng gamot, ang kanyang lakas ay pansamantalang nadagdagan, at kahit na ang espasyo na nasa bingit ng pagbagsak ay pansamantalang napigilan mula sa pagbagsak. Lahat ng tao dito sa Combat Command Center ay may parehong ekspresyon gaya ng lahat ng nasa eksena, at lahat sila ay tuwang-tuwa na tumayo. Bilisan mo, patayin mo siya. Patayin mo at matatapos din yan. Naiinip na sabi ni Zhu Zeng. Dapat ayusin ang usaping ito, kung hindi, bilang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region, hindi niya ito maipaliwanag sa sinuman. Lahat ng nasa command center ay nakatingin din sa screen na may expectant at nervous expressions. Sige, tulungan na kita. Binuksan ni Zhang Yi ang magkaibang espasyo, at lumitaw si Heng Dao Shenkai sa kanyang kamay. Nakatingin kay Feng Huangyuanren na nakaluhod sa lupa na nagmamakaawa para sa kamatayan, ang mga mata ng lahat ay nagpapakita ng puot at pananabik. Naiinis sa ginawa niya. Sabik dahil ang pagpatay sa kanya ay hindi lamang isang malaking karangalan, kundi isang malaking pakinabang din. Sino ang hindi gustong makakuha ng isang malakas na mapagkukunan ng antas ng kapitan? Ito ang dahilan kung bakit nag-inject si Zhang Yi ng compound no 2. Matapos maranasan ang pananaksak ng isang tao sa Blizzard City, hindi na siya nagtitiwala sa sinuman, kahit na sa mga miyembro ng Tengu team sa paligid niya. May mga pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng mga taong ito at sa kanya. Ngayong natapos na ang misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon, nawalan na sila ng batayan para sa pagtutulungan. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhang Yi na mag-ingat sa kanilang pagnanakaw sa pinanggalingan ni Phoenix Yuanren. Pero buti na lang at hindi rin bobo ang ibang tao. Bagamat nais nilang makuha ang pinagmula ng Phoenix Inanren, hindi sila gagawa ng aksyon sa oras na ito. Kung tutuusin ang lakas ni Zhang Yi. Hakbang na naglakad si Zhang Yi 500 metro ang layo mula sa Phoenix Courtyard. Ang kanyang mga hakbang ay matatag ngunit mabagal, at hindi siya pabaya dahil malapit na siyang manalo. Ang isang taong naglalakbay ng 100 milya ay kalahating milya, at ngayon ay hindi na niya kayang magkamali. Pagkarating sa sniper range ng double doors ay agad niyang binuksan ang 2 pinto. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng kakayahang tumawid sa dobleng pinto, ang pahalang na kutsilyo sa kanyang kamay ay mabilis na iniwagayway palabas. Puff! Ang ulo ni Phoenix Yuanren ay itinapon ng mataas sa hangin, at pagkatapos ay gumulong sa lupa. Napabuntong hininga ang lahat, lalo silang kinakabahan sa mga oras na ito. Matapos maghintay si Zhang Yi ng higit sa 10 segundo, bumalik siya kay Yang Xingxin at sinabing, maaari ko bang tanungin ang neon na babaeng iyon kung paano makumpirma na patay na siya? Tumingin si Yang Xingxin kay Mayumi Taikuchi. Si Mayumi Taikuchi, na naging tapat niyang aso, ay tapat na nagsabi, ang kanyang immortalidad na kakayahan ay isa sa aktibo sa sandali ng kamatayan. At ngayong hindi na siya muling nabuhay, nangangahulugan ito na hindi niya ginamit ang kakayahan at talagang patay na. Saglit na nag-isip si Zhang Yi, inilabas ang likidong nitrogen na baril, pinalamig ang katawan ni Feng Huangyuanren, at pagkatapos ay binaril ito sa pira-piraso. Matapos maghintay ng ilang minuto pa, nakumpirma na talagang patay na si Phoenix Infernal Ren. Walang mga sorpresa, at medyo nadismaya pa si Zhang Yi. Napaisip pa siya sa sarili niya, I'm so steady, if you don't make some changes, hindi ba ako magmumukhang tanga? Ang eksenang ito ay mukhang medyo may bahid, kaya't ang iba pang pangkat ng Tengu ay naging medyo naiinit. Kahit na ang pagiging mas matatag ay hindi isang masamang bagay. Pero medyo steady ang captain nila, diba?
Inayos ng bantay sa likod niya, si Sun Luxuan, ang kanyang lumang salamin, na walang imik na ekspresyon sa kanyang mukha, at napaisip, sa simula pa lang ay hindi mo inaasahan na ganito ang ugali niya, tama. Nilingon niya ang malaking screen. Kinuha ni Zhang Yi ang ulo ni Phoenix Yuanren. Hindi napigilan ni Sun Luxuan ng umiti at tumango ng palihim. Ang batang ito ay talagang isang magandang prospect. Ang kanyang potensyal ay maaaring mas malaki kaysa sa ilang mga kapitan ng investigasyon sa Blizzard City. Nakangiting lumapit si Lan Xincheng kay Zhu Zeng, yumuko ang kanyang baywang at bumati, binabati kita, Commander Zhu. Sa iyong pamumuno, matagumpay na nilipol ng rehiyon ng Jiangnan ang sumasalakay na mga kaaway na nagpapakita ng dakilang lakas ng ating Jiangnan region. Naniniwala ako na pagkatapos ng labanang ito, tiyak na mapipigilan nito ang mga kabataan sa ibang mga lugar at maiiwasan silang magkaroon ng anumang paghamak sa Jiangnan region. Si Zhu Zeng ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Ang pagdinig sa mga salita ni Lan Xincheng ay nagpaginhawa sa kanya. Ngunit hindi pa siya nahuhulog sa punto ng pagmamataas at kasiyahan. Bigla siyang may naisip. May sinabi lang sa akin si Zhang Yi. Sinabi niya na si Gao Changkong ay isang undercover agent sa Blizzard City. Sumimangot si Zhu Zeng, bakit nasabi ito ni Zhang Yi? Gao Changkong, wala siyang dahilan para makipagtulungan sa Eclipse Moon? Ang pangungusap na iyon ay original na diversion at dirty talk ni Zhang Yi. Sa katunayan, wala siyang anumang ebidensya. Ngunit sa isang lugar may napagtanto si Zhang Yi. Natitiyak niyang may problema kung hindi dumating si Gao Changkong para suportahan gaya ng napagkasunduan. Nag-exaggerate lang siya at nagsumbong kay Zhu Zeng. Dahil dito, nagsimulang bigyang pansin ni Zhu Zeng ang isyong ito. Mukhang naguguluhan din si Lan Xincheng, biglang sinabi ito ni Zhang Yi nang walang anumang ebidensya. Gayunpaman, walang nagawa ang Samsara team sa operasyong ito. Hinaplos ni Zhu Zeng ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing, makipag-ugnayan kaagad sa koponan ng Samsara para sa akin. Hayaan din na magpahinga si Zhang Yi at ang iba pa kung nasaan sila, para hindi na sila magmadaling bumalik. Tiyak na pagod sila pagkatapos makipaglaban sa napakahirap na labanan. Nagkataon lang na ang Tianhai City ang hometown ni Zhang Yi, kaya magandang hayaan siyang magpahinga doon. Sa susunod ulit mga bossing pag may bagong update, medyo hinabaan na natin ang kabanata, lumagpas na sa mga, hahahaganda kasi ng story, please subscribe and like mga lodi para lalo ako ganahan salamat.